Ayan, isang mapagpalang Sunday po sa ating lahat. Pwede po bang anayahan ng bawat isa na tayo po ay tumayo? And let us pray for one another and for this service. God bless everyone. Excited magpuri sa Panginoon. Itaas po ang mga kamay. Amen. At syempre, bago po tayo magsimula sa ating pagpupuri sa Panginoon, pwede bang tapikin mo naman yung mga nasa tabi nyo? Ayan, sa likod nyo. Batiin nyo ng isang magandang umaga. Ayan. And pati na rin po yung mga nasa online, no? Magandang umaga po sa ating lahat. Sige, kamayan mo, ngitian mo. Bago man yan o dati pa yan dito sa sambahan ng Panginoon, no? Everyone is welcome in the house of the Lord. Amen! Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. If you are ready to receive ang prepare ng Lord for you today, hindi tayo magtitipid sa panalangin at sa pagpupuri sa Panginoon. Amen. All out na po tayo today. Amen po ba? Amen. Sige po, can we lift those hands? Pwede po bang itaas natin yung kamay natin sa Panginoon? And tayo pong lahat ay manalangin sa Kanya. Hallelujah, O God, Panginoon naming Diyos na buhay, O God. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa panibagong hininga, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat kasi meron kaming kakayahan, Panginoon, na isigaw ang hallelujah, Panginoon, sa iyo dahil lamang sa grasya mo, O God. Lord, wala kami dito ngayon kung hindi dahil sa iyo at sa banal na Espiritu, Panginoon. And Lord, if right now may mga nasa isip pa rin namin, may mga hinder pa rin sa puso namin, Panginoon, Lord, tanggalin mo ang lahat ng ito, Panginoon. Tanggalin mo ang mga bara sa puso, ang mga pagkakasala, Panginoon. Lord, hindi kami magfo-focus sa kung ano yung kamalian namin. Pero Lord, magfo-focus kami kung ano ang katotohanan ng iyong salita at ang katotohanan na ikaw ay mabuti at tapat na Panginoon sa amin magpakailanman, Panginoon. Lord, samahan mo kami sa araw na ito, Panginoon, dahil Lord, wala kaming ibang nais makamtan kundi ang presensya mo lamang, Panginoon. Lord, have your way in this place. Alam namin na marami ka pang gagawin sa buhay namin, O God. Lord, maraming salamat po. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng pagsamba, lahat ng awitin at panalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody will shout, Amen! Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Come on!
Sabay-sabay po tayo. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa lambak at bundok. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Amen. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sa data, ako ay aawi. Hanggang buhay, di pipigil puri. Come on, pwede bang itaas yung kamay sa Panginoon? Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Papuri sa data, higit pa sa totoo. Ang sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Ang nabubuhat, di mapipigil purihin naman. Come on, lahat ng may hininga. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang mapuring alay. Purihin ang Panginoon. Pwede bang pakitaas ng mga kamay na nais magpuri sa Panginoon? Lahat tayo ay sisigaw na dakila ang nag-iisa nating Diyos. Come on, sabay-sabay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa Diyos ay wala nang magkapapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala minsan ba mamatay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y
Sino dito ang naniniwala na walang katulad ang Panginoon? Sumigaw ng Amen! Hallelujah! Sabay-sabay po natin ideklara. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Come on, all the voices. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Alala kang Minsan pa. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Alala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Alala kang katulad. Wala kang katulad, kang katulad. Wala kang katulad. Alala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. For the last time. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Minsan pa. Katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Lalala kang Katulad. ano mang maging pa. Come on, lift those hands. Ano mang yes Lord. Ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa ano man. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. At sa muling pagkakataon, can we lift those hands? Pwede bang itaas mo yung kamay mo sa Panginoon? Sasabihin natin sabay-sabay na anuman ang panahon, anuman ang pagkakataon, at anuman ang sitwasyon natin, pipiliin nating purihin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Sabay-sabay po. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, minsan pa anuman, anumang maging panahon, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Come on, palakpakan ang nag-iisang Diyos. Hallelujah, God! Anong man ang panahon, Panginoon, sa kalakasan, sa kahinaan, sa kasiyahan o kalungkutan, hindi natin pipiliin ang sundin ng mundo. Hindi natin pipiliin na sundin ang bulong ng kaaway sa atin. Pero ang tanging panlaban natin, ang data sa ating, sabi sa ating inawit, ay ang awitin, ang papuri natin sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah, amen. Kaya naman sa oras na ito, church, no? Dinala ka ng Panginoon dito dahil meron siyang dahilan. Dinala ka ng Panginoon for a reason today. Sabihin mo sa katabi mo, dinala ka ng Panginoon for a reason. Dinala ka ng Panginoon for a reason. Hallelujah. Ibig sabihin, lahat tayo may purpose sa Panginoon. At hindi dahilan ang sumuko na lang dahil ang tinatayuan natin Panginoon ay makapangyarihan at matagumpay. Kaya naman sa araw na ito, sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Deuteronomy 6 verse 4 to 6, pakinggan mo, O Israel, pakinggan mo, Church of God, Imus, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso
puso, buong kaluluwa at buong lakas. Sige, sino dito yung mga buong lakas nilang mamahalin ng Panginoon? Sumigaw mo ng hallelujah! Hallelujah! At hindi lang tayo sisigaw ng hallelujah, pero susundin natin ang salita ng Panginoon. Kaya naman ang paalala niya sa atin, sundin niyo ito at ilagay natin ito. Itanim sa puso natin. Itanim po natin sa puso natin. And so today, kung meron ka pang bagay na hindi mo ibinibigay sa Panginoon, na naghihinder sa'yo para sumunod sa utos ng Panginoon, na mahalin mo siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ito ang tamang panahon upang ibigay mo na lahat sa Kanya. Kalakip ng awitin natin, ang puso natin na magpapakumbaba at sasandal sa yakap ng ating Panginoon. Let's worship the Lord. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka na walang humpay. Let us all sing. Gaya na sinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Minsan pa, kung mayroon lamang ako isang libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang hubay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong
pagkakataon, pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Lahat ng nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, sumigaw muli ng hallelujah in 1, 2, 3, we shout! Minsan pa in 1, 2, 3, we shout! Minsan pa sumigaw tayo ng thank you Jesus in 1, 2, 3, we shout! Thank you Jesus! Minsan pa thank you Jesus in 1, 2, 3, we shout! Thank you Jesus, thank you Lord, salamat Panginoon. Salamat, Panginoon, kasi kahit anong pagkakataon, O God, anuman ang sitwasyon namin, Panginoon, anuman ang kalalagayan namin, Panginoon, sa aming kalakasan, sa aming kahinaan, Panginoon, sa aming katagumpayan, Panginoon, and even sa mga oras na akala namin talo kami, Panginoon, Lord, matagal mo nang pinanalo, Panginoon, ang laban na ito sa buhay namin, O God. Lord, maraming salamat sa salita mo, Lord, for reminding us, Panginoon, that the true obedience, O God, na pwede naming i-offer sa'yo ay hindi lang ang pag-awit, hindi lang ang pagtaas ng kamay, Panginoon, pero ang puso namin na handang ibigay ang lahat-lahat, Panginoon, ang buong lakas, ang buong kaluluwa, Panginoon, at ang buong puso namin, O God. Lord, sa'yo lang kami, Panginoon, habang buhay maglilingkod. Hallelujah. Sino dito yung mga nais maglingkod sa Panginoon? Habang buhay, taas ang kamay sa ating Diyos. O God, Lord, itong mga anak mo, Panginoon, na patuloy na nagpapagal sa'yo, na lumalakad sa presensya mo, Panginoon. Lord, patuloy mo silang i-remind sa araw-araw ng kanilang buhay, Panginoon, kung gaano sila, Panginoon, bless, Panginoon, na Lord, sila ay buhay, O God. Sila ay humihinga, sila ay makakapagpuri pa sa'yo, Panginoon. And Lord, kalakip ng mga awitin namin, Panginoon, sa'yo lang namin lahat-lahat ibibigay, O God. Ang meron kami, Panginoon. Kahit 1% na lang ng kalakasan meron kami, lahat yun, Panginoon, sa'yo pa rin mapupunta, Panginoon. Pagkat, Lord, ang buhay namin, Panginoon, ay utang lang namin sa'yo, Panginoon. Lord, kaya naman sa mga oras na ito, we believe na hindi ka pa tapos sa buhay namin, Panginoon. Marami ka pang gagawin. At muli mo rin kaming katatagpuin sa iyong salita, Panginoon. And so, Lord, lahat ng awitin namin, lahat ng panalangin, lahat ng papuri, Panginoon, ang pagsigaw ng hallelujah at ng amen sa pangalan mo lamang namin itataas at sa pangalan niyon ng iyong anak na si Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Makakaupo na po. God bless everyone. Ayan, good morning. I am Queen from the CLDP team from Discipleship Department. And I would just like to announce that we already have our CLDP enrollment open. So, sino dito yung mga graduate na ng CLDP? Yan, and mga currently enrolled or current students from CLDP, taas ang kamay. Yan. So, nakikita niyo po yung importance no, na pag-enroll ng CLDP. And if you want to know, tanongin niyo yung mga dumaan na, nag-graduate na from CLDP. So, para kanino po ba ang CLDP? So, para to sa lahat. Hindi lang po ito sa mga workers, gusto mag-workers, but para din po to sa mga bata, sa mga matanda, sa bago, sa church, or matagal na. Kung matagal ka na, try mo lang din, no?
Yung meron dito, bakit kailangan namin mag-CLDP. So, kung gusto mong matuto and magkaroon ng mga kakilala, to have Christ-like character, amen? Gusto natin na maging malalim. So, if you are a C2S mentor, encourage nyo din po ang inyong mentees to enroll in CLDP. So, our orientation is February 9. We will officially start February 16. Ayan. So, meron po tayong CLDP booth sa labas. Approach nyo lang po kami. Or, also, meron tayong link na available online. Ipopost sa ating Facebook page. So, sabihin nyo sa inyong katabi, mag-enroll ka na. Yun lang po. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede po natin palakpakan ng Panginoon. Yung mas malaki para kay Lord. Ayun. Praise God. Mag-enroll na daw po kayo. At napagsabihan ako kanina, meron din pong kung ikaw naman ay magaling magturo, may teacher's training din po, attend po kayo. I think it's January, may booth po sa labas. Kamusta po tayong lahat? Sino po dito, vacation mode pa din? Parang feeling mo, vacation pa rin, no? May ganun po ba? Alright, and tingin ka po sa katabi mo, sabi mo, ako'y nangangako na hindi matutulog ngayong second service. Hindi, parang ayaw sabihin talaga matutulog, ano? Sino po sa inyo na-bless ng praise and worship? Pwede po natin palakpakan si Lord sa buhay ng ating praise and worship team. Talagang sagad kung magbigay ng worship sa Panginoon. At paano pa ko po pag nasa langit na po, no? Pero wag naman po ngayon, tapusin muna po natin yung service na. Praise the Lord. I'm so excited to share the Word of God this morning. Gaano po naging excited? Kapag ang salita po ng Panginoon ay nailalahad o nababahagi po sa bawat isa. At ito po ay nare-receive ng isang kaluluwa and then nagkakaroon po ng transformation. And yun po yung napakaganda na senyales po. Hallelujah. Nabuhay ang Panginoon. Dating ganito yung buhay mo, tapos next year pwedeng nabago ulit yung buhay mo because of the Lord. Nawala na yung mga pangit sa buhay natin at nagkaroon tayo ng magandang buhay. Ngayong January, dapat ganun po mga pinag-uusapan natin. Amen? Amen po ba? Hallelujah. And ito po, to start my preaching this morning, before that, akin muna pong in-encourage tumayo po ang newcomer. Yan, baka may newcomer po. Yung ngayon po, yung napilit po kayo, hindi biro lang po. Yung nag-walk-in or parang, ayan, praise the Lord. Palakpakan po natin. Si Lord sa buhay po ni brother. Sige po, tayo ka lang, pag-pray ka po namin. Let's extend our hands po kay brother. Lord, salamat po sa buhay ng kapatid namin, Lord God, na nadako po sa simbahan. I know it's not an accident, Lord God, na dilala mo siya dito, Lord God. I know may plano ka para sa kanya, Panginoon. At higit sa lahat, salamat po dahil nakasama po namin siya ngayong Sunday na, Lord God. I pray na mas lalo po siyang lumalim, magkaroon po siya ng hunger and thirst to know you more, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon. Bless our church, Lord God. Bless the newcomer, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, konting review po tayo. Thank you. Ayan. Konting review muna po tayo. Ano po ba itong nakikita nyo sa likod? Siguro kahit hindi ka driver, familiar ka dyan, tama? Kasi pag tumatawid ka, inuunahan mo yan, hindi biro lang. So parang, di ba parang kahit nag-drive ka o hindi ka nag-drive, alam mo to. So ano tawag po dito? Traffic light, merong stoplight, no? So kahit, basta sige, traffic lights na lang to. So ano nga po pala yung red? Pa? Stop, kala ko gawin. So ano naman po yung green? Are you sure po? Sure na po ba kayo? Yung yellow po, ano po yung yellow? Mali po, sa Pinoy po, bilisan mo, di ba? Bilisan mo kasi sayang yung oras pag hindi ka umabot. So mali po yun. Kasi pag ganun po, magkakos tayo na accident. Medyo guilty po ako dito kasi pag, kaya pa naman yellow. Kaso paano pag bigla pong ganun din yung nasa isip ng kabilang lane. So magkasalubong. So encourage everyone na wag po nating, parang sa LTO pala to, no? So wag po nating anuhin yung yellow lane kapag ganito po slow down na po tayo. Di ba? Mas maganda po makauwi tayo ng buhay kaysa naman po bilisan po natin. Amen? Alright. And then, syempre, kapag tayo po ay nag-go na, nakikita po natin na, ano po tawag dito? Yung speedometer. Tumatakbo po tayo na mabilis. Ito po yung gauge na malalaman natin na, ay, ang bilis ko na pala.
Di ba po? Sa Skyway, recently, I think sa Elevated Skyway papunta pong, yung Elevated Skyway po, ginawa na po siyang 80. Tama po ba kung updated po kayo sa current events? Dati po kasi, 60 lang po yun. So parang nakakainip. Lalo na yung mga nakamabilis na sasakyan, parang, kailangan kasi may nanguhuli po. So dito po nalalaman natin, nag-gauge natin kung mabilis ba ako or mabagal. Minsan pag mabagal yung nasa unahan natin, ano pong ginagawa po natin? Ba? Opo, or binubusinahan. Tapos binubusinahan ng malakas. Tapos pag overtake mo na makikita, we exalt you, Jesus. Tama ba? parang nakita, ano ba to si Lord? Si Lord ba yung sinasamba nito? Bakit parang nagagalit sa daan? No? So yun po. And then, ito pong kinakatakot natin kapag tayo nauubusan ng gasolina. No? Paano to? Mauubos ng gasolina. Kung hindi na ako makakaalis, hindi na ako makapunta sa gusto kong puntahan. Alam niyo po, nagkaroon ako recently ng hindi naman sa sa sarili ko lang po to sa sasakyan po namin, na kapag half na, parang kailangan, lagyan ko na siya ng i-full tank ko ulit. Kasi parang feeling ko, madaling maubos yung sasakyan. Yung gasolina po. Ewan ko po, tama po ba yun? Na parang, siguro dahil malaki yung tanke, kapag konti na lang, mas naiiga siya. Hindi ko po alam kung anong tama. Tanong po natin sa Providence, no? So yun, kumbaga, mas maganda po na sa akin lang po yun, no? Sa kaalaman po ng lahat, na parang mas maganda po na napufull tank mo na kapag nasa kalahati pa lang. Pero si Lord ang magpo-provide po ng panggas. Amen. Amen po. Hallelujah. And ito po, pakita natin. Hindi ko na po nilagay yung sounds kasi baka mamaya marinig natin yung tunog ng mantika. Baka mag-crave tayo, umalis na po tayo agad, no? Sino po sa inyo, ang sabi sa inyo, January 1, hindi na ako kakain ng madami. So meron pa nagsabi nun sa inyo, sa sarili nyo lang? Tapos kinalimutan nyo agad after ng isang araw. Meron po ba sa inyo nagsabi, sino sa inyo nagsabi, mag-diet na ako ngayong taong to? So gusto ko po kayo lahat, honest po kayo. So ayun nyo talaga mag-diet, no? So meron po tayong mga program like Kaizen, no? May Kaizen ngayon, di ba? Nauso yung Kaizen. Hindi ko nga mag-enroll kaya ako doon, no? Tapos meron namang intermittent fasting. Meron di ako kakain ng baboy. Meron namang hindi ako papayag hanggang di nauubos yung rice cooker. May ganun po ba? So parang gusto ko mag-extra rice, ganun. And kapag tayo po ay kumakain ng madami, sinusukat po natin yung sarili po natin. Parang tumawa. Nagigilty tayo na pag kumain ako ng madami, ano yung sukat, ano na kaya yung bigat ko? Di ba? Meron sa atin po, payat, gustong magpataba. Ano pong mas madali? Magpapayat o magpataba? Kailangan united tayo, we are one church. So, di ba po parang ang hirap din ang hirap magpapayat po actually. Diba? Unless mag-fasting ka ng 40 days, biro lang po. Pero, yun nga po, dito natin nasusukat na ano ba ako, pumapayat ba ako, or tumataba ba ako. So, kailangan natin na ma-gauge. So, meron tayong gauge saan. Yung kanina, sa speedometer, meron naman tayong gauge para malaman natin kung yung tank natin empty na or kailangan bang ilagyan ulit. Dito naman po, mag-gauge po natin kung mabigat tayo or hindi, or kung pumapayat po tayo. Amen? Sino po sa inyo, itutuloy niyo yung yung gusto niyo talaga mag-diet ngayong taong to? Meron po? Tutuloy niyo? Ayaw talaga, no? Gusto talaga ng COG lagi, kumain na kumain. Ngayon, this morning, ito pag-uusapan natin. Ang title is about engagement. So itong word na po, hindi naman po siya makikita sa dictionary. I just mix this word to just parang i-emphasize lang po yung salitang gauge and to be engaged po. Yung gauge po, ano po ibig sabihin ng gauge? An instrument or device for measuring the magnitude, amount, or contents of something, typically with a visual display of such information. So lahat ng makikita nyo ng mga bagay na normally parang may gumagalaw na ganun, so yun ay gauge po. Sabihin nyo nga po, gauge. Isa pa nga po, gauge. Kung hindi ko po pinalas yung gauge, alam niyo po ba yung spelling ng gauge? Minsan parang hirap, no? Parang magkamali tayo ng spelling. So marami sa buhay natin, ginagamit natin araw-araw yung gauge. Minsan yung sino po dito may mga sugar, yung pinanche-check yung kung anong sugar level mo na ganun. Sa milk tea pala yun, no? So parang mataas na yung sugar ko, babawasan ko na to. So marami tayong minomonitor. O marami tayong parang bibigyan natin ng pansin para malaman natin ba kung mataas or mababa, like that. Okay? And today, are you excited to receive the word of the Lord? Amen? Parang hindi Are you excited to receive the word of the Lord? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang
Oh, alam niyo na pala. Alright, and this morning, the question, ito, i-real talk tayo ng Panginoon, mga kapatid. Dito tayo sa medyo exciting part na, how can we gauge our love for God? Tanungin niyo po yung sarili niyo, then closing prayer na tayo, hindi biro lang. So, tanungin niyo yung sarili niyo, how can I gauge my love for God? Sige, tanungin mo for about 3 seconds lang. Paano ko ba masusukat yung pagmamahal ko sa Diyos? Pagpunta ba ng Sunday? Pagdamit ba ng maayos sa damit sa Sunday? Or pag-attend ba ng prayer meeting? Pagsali ba sa C2S? Pag-attend ba sa CLDP? Yung ba ang gauge ng pagmamahal natin sa Panginoon? Are you excited to know how to gauge our love for God this morning? Amen? Hallelujah. And sabi sa John 14:15, ito na po ang kasagutan, if you love me, keep my commands. Again, if you love me, keep my commands. And let us pray. Father, thank you, God, for this morning that you allow us, Panginoon, again to hear your word, Panginoon. We just pray that the Holy Spirit will lead us, give us knowledge and wisdom, open our hearts and minds, Panginoon. Sa gayon, malaya naming ma-receive yung salita mo, Lord God. Magkaroon po ng transformation sa buhay namin, Lord God. All for your glory, Panginoon. Wala pong kami ibang tinataas, kundi kayo lamang, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Again, if you love me, keep my commands. Okay, let's proceed. Keep my commands, ibig sabihin po niyan ay, obedience. Kung narinig niyo po mga kapatid, simula pa nung January, sino po sa inyo nag-prayer and fasting? Taas po yung kamay. In honor po lahat ni Lord dyan, kahit na full fast, partial fast. Ako po naka-Daniel fast po ako the whole week, pero may isang araw po ako nag-full. Meron po sa inyong nag-fasting ng social media. Meron pong ganun. So, lagi po tinuturo ng prayer and fasting, trust, surrender, obedience. So, ang sukat pala para mag-gauge natin ang pag-ibig natin sa Panginoon kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. Tingnan mo yung katabi mo kung masunurin sa Panginoon. Kamukha na ba ni Christ yan? Or medyo malayo pa? Malayo pa. Okay, so keep my commands equals obedience. And ano bang pundasyon ng obedience? It is love. Mga kapatid, I'm sure you will agree that kapag walang pag-ibig, mahirap pong sumunod. Lumabas ka dyan sa labas, pag may nag-utos sa'yo, susundin mo ba? As a COG, syempre yes. Pero normally, pag mayroon nag-utos sa'yo na wala ka namang relasyon, hindi mo mahal, or hindi mo mahal yung isang tao, parang ang hirap sundin. Tama po ba? Tama po? Walang nag-agree kasi lahat masunurin. Praise the Lord. So tandaan po natin, love is the foundation of obedience. Kailangan meron ka munang pagmamahal para sundin mo yung isang bagay o isang tao. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. So dapat nakikita po sa atin yun sa pagsunod po natin. Hindi lang po yun sa pag-attend ng Sunday. Kayo po ba pag Sunday is Zimbabwe? Ano ko, gasgas na tong joke na to. Wala na kasi maisip na bagong joke eh. Zimbabwe. So pag simba mo, uuwi ka agad. Tingnan mo yung katabi mo, ganun ba siya? Yung parang nagte-teleport, hindi na makita ng usher. Mamaya, doon na pala sa kabila, nakabili ng ice cream, di mo lang nakamayan yung yung usher. Mas nauna pang nakabili ng ice cream. Joke lang po yun. Pero what I'm trying to say is, yung pagpamahal natin sa Panginoon, hindi lang yung pag-attend ng Sunday. Diba? Sabi ko nga kanina, meron dong volunteer, baka teacher ka, o mahilig ka magturo, kailangan po ng teacher sa CLDP, or sa mga, sa mga children's, di ba po? We must do something for God. Di ba po? And do we know our purpose? Alam po ba natin yung purpose natin? Hindi po purpose natin para mag-excel sa work, maging CEO ng company nyo, or mag-target ka ng 100 million this year, makuha mo, after, yung ba ang purpose mo? Alam niyo po ba kung anong purpose natin? Worship. Pero yung worship, hindi lang po siya about sa pagganta. Baka sabi mo, kakanta lang pala, yun lang palang purpose ko. Worship is also an action. Okay? So dapat, kapatid, may ginagawa ka for the Lord. Huwag kang makontento. Huwag kang makontento na na ganyan lang yung, pag Sunday, uwi ka na agad. Amen po ba? Dapat, meron tayong ginagawa para kay Lord. Alam niyo po ba, kapatid, kaya ka binigyan ng talent ng Panginoon? Kasi meron siyang gustong ipagawa para sa Kanya. Kapatid, hindi ka marunong magluto dahil trip mo lang, dahil ang bilis mo matuto. May mga ganun po kayong pagkakataon. May isang bagay, ang dali mong natutunan, ang dali lang para sa'yo, pero sa iba mahirap.
So that's what you call talent. So yung talent na yan, dapat ipagamit natin sa Panginoon. Amen po ba? So baka yung katabi mo marunong magturo ng bata, di ba? Baka yung katabi mo marunong magsayaw. Tignan mo habang dancer yung katabi mo. Or ano lang, kunyari lang, Hanjabawokis ba yan? Tingnan mo nga kung marunong yan. Parang nagkukunwari lang na stiff yung katawan, pero pag gumalaw pala, magaling pala, no? So, I'm encouraging everyone, guys. Sorry, hindi mawawala to sa preaching ko, pag nagpipreach ako na, you must do something for God, kahit maliit lang. Do you want to be part? No? Do you want to be a volunteer for, it's sa church natin. Gusto niyo ba maging volunteer? Amen? Taas po yung kamay, nung wala ka pa sa ministry ngayon, pero gusto mo mag-volunteer. Kasi kahit ano lang, konti lang. Nire-record ni Lord. So, di ba po, parang kahit maliit lang po, hindi porket ako nag-preach dito, ikaw nagwawalis, mas maano yung ginagawa. Hindi po, same lang po yun. Di ba? As long as ginagawa mo yung para kay Lord. So yun po yung sinasabi na dapat nagmamanifest din po sa atin yung pag-ibig natin sa Diyos. Di ba? Meron tayong action na ginagawa. Amen. So wag kang papayag na dumating yung pagkakataon na syempre lahat po tayo, pupunta po tayo saan? Saan po tayo pupunta? Sa rainbow? Hindi po. Pupunta po tayo sa dulo, sa kamatayan po natin. Di ba? Lahat po tayo pupunta sa libigan ng ating pong minamahal na National Overseer na kay Lord na po. Pero wala pong pagsisisi kasi hanggang sa dulo, sinagad niya po yung buhay niya sa pagsaserve. Amen. So sana ganun din po tayo. Amen. Regret po. Sayang kung mamatay ka po ngayon nang wala ka pong ginawa para kay Lord. Di ba? Kaya that's why we are here, mga young preachers na gwapo. Di, biro lang po. Biro lang. May mga young preachers po. Last week ang nag-preach po si Brother Nico. Nalala niyo po ba? Mas lamang lang ng konti yun sa akin eh. Biro lang po. Pero si Brother Nico po, di ba? He is working. Brother Sam is also working. Tama ba? Brother Sam, go-work ka, no? Mukha na lang hindi kasi namamanage niya yung oras niya. So ako may maliit pong negosyo. Tapos the other is, meron din po kanya-kanyang ginagawa. And ako po is isang tatay na po. So meron po akong family, then meron po akong only child, may unika iha, si Alea. And what I'm trying to say, hindi porket, kung ano man yung season mo, kaya mong may magawa mo pa rin para kay Lord. Amen. Hindi porket matanda, sorry for the word, pero yung medyo may edad ka na, may card ka na, yun na lang yung senyales, gauge. May card ka na, pag may card ka na, hindi, ibig sabihin nun, hindi ka na magsisilbi sa Panginoon. Tingnan niyo po yung mga, ayoko yung mag-example tuloy. Joke lang. Tingnan niyo po yung mga katatayan natin, yung mga ushers natin. Yung iba po sa kanila, sa outreach pala, ito pwede ko pala si Papa naman yung head. Sa outreach, marami rin pong may edad na. Si Papa rin po, 60 plus na siya eh. Hindi ko lang alam yung plus niya, no? So, pero nagsiserve pa rin sila. So, medyo mahiya po tayo kung tayo po ay malakas, may resources, may sasakyan, tapos hindi tayo nagsisilbi sa Panginoon. Yun ang true measure, yun ang gauge ng love natin kay Lord kung tayo po ay nagsiserve. Amen? Yung baka po marunong kayo magwalis, I believe lahat po tayo marunong magwalis. Marunong po ba kayo mag-spray ng Glade? Yun na lang po, mag-spray ng Glade. Yun, kailangan po natin yun dito para mabango po yung ating simbahan. So what I'm trying to say, you can serve God. Hindi po kailangan mag-aral ka sa Bible school. Amen? And kung ano yung tibok ng puso mo, kung ano yung talent mo talaga, yun yung gagamitin ng Lord. Doon ka niya gagamitin. Huwag ka na mag-isip huwag mong ipilit naman, no? Na parang, Brother Julius, dance talaga ako, pero kaliwa talaga yung paa mo parehas. So, hindi pwede yun. Kailangan yung talagang talent mo, yan talagang gamitin mo para kay Lord. Pero blessed tayo, yung mga iba ditong mga worship team, lahat alam nila, marunong drums, bass, lahat alam nila, no? So parang, thank you Lord. Pero syempre, baka naman mapagod yung iba nating kapatiran. Baka ikaw na hinahanap na mag-drums, mag-multi sa taas, di ba? Yung mga nag-aabot dito ng mic, grabe yun, ang laking siguro kung nakikita natin kung paano ina-appreciate ng Lord yung mga nag-aabot dito ng mic, nag-aabot ng tissue. Ako lang yata gumagamit ng tissue dito eh. Tissue kasi nakakatulong 'yun to preach the word of God. 'Di ba? Huwag natin tignan na maliit lang yung ginagawa po natin. 'Di ba? For the Lord. Amen po ba? Amen. Okay, introduction pa lang po 'yun eh. So what can you do for love? Ano yung pwede mong gawin? Kaya mong gawin para sa pag-ibig? O yung may mga asawa na po or meron pong nililigawan. Naalala nyo po ba kung paano nyo sinuyo yung mga yung mga mahal nyo, yung minamahal nyo ngayon? Parang hindi kayo nakaka-relate So, sa February, malapit na next month, love month po, no? Ano yung kaya mong gawin para sa pag-ibig? Sabi nga po noon, naabutan ko pa to
Sabi na, ano yun, kukunin mo daw yung between para sa nililigawan mo. Pero napangasawa mo na, naging between na yung mata ng asawa mo. So joke lang po yun, hindi po natin ginagawa yun dito. Pero sabi nga, ba't ganun, no? Ang dami mong sasabihin kapag nanliligaw ka para makuha mo lang yung minamahal mo. Sino dito hanggang ngayon gusto makarinig nun pero hindi pa rin nakakarinig? Mga YA. Youth, di pa pwede ah. So yun. So marami kang pwedeng gawin. So ba't ko pinapakita tong bus na to? Kolorum yan, di biro lang po. Itong bus na to ay example lang po kasi yung hindi pa po kami kasal ni Sister Donna, yung wife ko po. Sa QC po siya nauwi. So I'm from Imus. So the struggle is real. Ayan. Siyempre wala pa tayong sasakyan nun. No? Nung panahon na yon, I need to travel going back to Imus. Yung bus na po yan, lumilipad po yan paggabi. Lumilipad po talaga yan, kahit sa flyover. Kaya nga flyover, lumilipad talaga siya. And yung harap niya, nandun po yung makina niya, mainit po yun. Pag puno, doon ka naman. So, ang daming struggle. So, what can you do for love? Ito yung ginagawa ko for love para lang makapag-date kami. So, di ba? So, parang, kamukha ba ni Eko, saka ni Cristina Hermosa, parang pangako sa'yo pa no? So, yun po. So, last year lang po yan. Debiro lang po. So, yun po. So, yan po yung ginagawa mo for love. Meron ka pong ginagawa na something na extraordinary without any hesitation. Amen. Ganyan ka ba pag Sunday? Anong susutin ko, pinamagandang damit ko kasi imimit ko si Lord. Diba? Hindi imimit yung crush niya, uli kayo. imimit mo si Lord, di ba? So dapat andun yung mo talaga, gagawin ko ang lahat, di ba? So ganon ang sukatan or yung sinasabi ko kanina, yung gauge na word, yun ang gauge kung talagang mahal mo si Lord. Excited gagawin lahat ng bagay para sa Kanya and you will do everything for Him. Amen? Without any hesitation. Alright? So lahat talaga gagawin mo. Kahit na hindi ka morning person, kung yung nililigawan mo morning person, gigising ka na ng maaga para makareply. Amen? Diba? Kung hindi ka nag-jogging, parang pagod, ayaw mo talaga mag-jogging, pero yung mahal mo, nililigawan mo, nag-jogging ka na rin. Diba? Kahit di mo alam, inaalam mo kasi mahal mo yung isang tao. Amen? Balikan niyo po yung mga mga unang panahon. No? So, ganun po. So, talagang gagawin mo lahat ng walang hindrance or without any hesitation kasi mahal mo yung isang tao. So, dapat ganun din po tayo sa Lord. Ganun ba tayo kay Lord? Or parang labas si Lord's equation. Ginagawa mo ito sa ibang tao, pero para kay Lord, parang bitin. Parang ito lang yung kaya kong gawin para kay Lord. Hindi mo alam si Lord yung magpapala sa'yo. Amen? Hindi mo alam, kaya parang hindi dumadala yung blessing kasi hindi mo inuuna yung Panginoon. Amen? So, kahit na anong situation mo right now, kapatid, I'm telling you, hindi kailangan na wala kang problema para mag-serve kay Lord. Amen? Marami po ditong nakatayo sa unahan. Hindi po porket nakatayo kami dito is exempted po kami sa problema. Hindi pwede. Sino ba yung gusto mag-preach dito? Sasabihin ni Pastor Odi. Lahat na mag-preach dito ay dapat walang problema. Walang ganun. Baliktad po. Kung sino po yung nandito, marami rin po pinagdadaanan pero mas pinili po namin sumunod sa Panginoon. Amen? So hindi po hindrance na. Siguro may problem ka sa family, may problem ka financially, may problem ka sa kahit anong problema. Yung word na bat ng problema. Hindi po yung dahilan para tumigil ka sa pag-serve sa Panginoon. And doon nasusukat yung gauge. Yung gauge, no? Kahit na may problema ka, umaarangkada pa rin ba yung pagmamahal mo sa Lord? Yung speedometer mo ng pagmamahal mo kay Lord, dumidiretso pa rin ba? Or pinatay mo na yung gasolina, pinatay mo na yung sasakyan, ayoko na. Lipat na ako sa ibang sasakyan. Diba? Parang ganon. What I'm trying to say is dapat yung commitment natin sa Panginoon, may problema ka o wala, masaya o hindi, dapat same. Lalo ka mag-eager dapat kung may problema ka, di ba? Kasi alam mo, the Lord will resolve your problem. Amen? Hallelujah. And then, love is not merely an emotion. Hindi yung parang emotion lang na, yung parang infatuation or parang, imo-imo, tawag doon, mga ganun ng mga youth. But a commitment, pag sinabing commitment, kahit anong mangyari, di ba, andun yung dedication din natin. I will do everything. Minsan, kahit namatayan ako, magsaserve pa rin ako kay Lord. Kasi di ba? Kasi yung pagkamatay, hindi mo na kina-question si Lord. Kasi alam mo si Lord ang in control lahat ng bagay. Amen po ba? Are you still awake? Gising pa po ba kayo? Okay, amen. Tanda natin palagi, yung love natin sa Lord, hindi lang po siya, I love you Lord, kumakanta kang ganun. Hindi po ganun lang yun. It will require action. Kung talagang mahal mo ang Lord, ito na yung real talk ng Panginoon sa ating yung umagang ito. Kung mahal mo yung Panginoon, dapat makikita yun sa action mo right now. Kung di mo mahal, wala tayong magagawa kung di mo mahal ang Lord. Pero kung mahal mo, ito lang dapat yung gauge. Dapat nakikita sa action po natin. And yung action na yun, hindi ko sinasabing magpastor po tayong lahat. Hindi ko po sinasabi na lahat po tayo maging worship leader. Sinasabi ko lang, may magawa ka lang konti sa Panginoon. Compare naman po sa binigay niya po sa inyong buhay.
kung paano kayo nakakapunta rito. Siguro sa mga of you, nakasasakyan. Kung hindi man nakasasakyan, may pamasahe kayo. Kasi iba po, hindi nakakapunta ng church kasi walang pamasahe. Pero you are beyond blessed. Hindi nyo lang po nakikita. Minsan ang namamagnify nyo po ay problema. Amen? Hindi po natin nakikita yung malaking blessing ng Panginoon. So hindi tayo nagpapatuloy. Amen po ba? Amen. And sabi po sa Matthew 12:30-31, ito po yung greatest commandment ng Panginoon. No? Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Grabe, mahalin mo raw ang Panginoon ng buong buo mo. So hindi pala pwedeng partially. Diba? Na parang, dito mahal mo si Lord, yung parang dito sa church, tingnan mo yung katabi mo kung sa Sunday active, pero pag weekdays, nakikipag-away. O kaya pag weekdays, mahina yung pasensya. Alam nyo, lahat ng kahinaan na meron tayo ngayon, idulog natin sa Lord, inaano yun ng Lord eh. Tinatransform yan. Kung maiksi yung pasensya mo, idulog mo sa Panginoon. Hahaba yung pasensya mo. Alright? Kasi I'm sure ang pinamahabang pasensya sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Kasi lagi kang tumatalikod, inaatay ka pa rin niyang bumalik sa Kanya. Ito, magugulat kayo mga kapatid. Ano yung pangalawa? Love your neighbor as yourself. Yung neighbor po ba, yung kapitbahay nyo lang talaga? Paano yung kabilang street or village? So, yung neighbor po na sinasabi dito, lahat po ng kapwa natin. Ang tanong ko po sa inyo, kapag may nakikita po ba kayong tao na hindi nyo kilala, yung kahabag-habag, ano po nagiging reaction nyo? Ay, ang ganda ng damit ko, hindi ko kakausapin yan. Or, ganun po ba tayo? Parang as a Christian, parang hindi na nagmamanifest sa atin kung sino si Jesus Christ. Na kapag may nagugutom, bigyan mo ng pagkain. Kung wala kang pera, bigyan mo ng pagkain. Tulungan mo. Or, ini-ignore na lang natin na kapag meron nakitang bulog, bibilis ako mag-drive para hindi ako abutan ito. Yung naglilinis ng wiper, doon sa may coastal to eh. And ako, sino nadaan doon sa may coastal? May naglilinis ng wiper, parang gusto mo lang iwasan. Or pag may kapitbahay kang hindi ka aya-aya, lagi nagtatapon ng basura sa harapan nyo, parang ayaw mo nang kausapin. Parang wala nang pag-asa to. Parang grabe to. Sinabihan ko na magtapon ng basura, dito pa rin nagtatapon sa harap namin. So ganun po ba tayo? Sabi doon, hindi po ako nagsabi, salita ng Diyos, love your neighbor as yourself. Minamahal niyo po ba yung mga kapwa nyo? Katulad po ng sarili nyo? Gaya din ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. 2025 na mga kapatid, dapat nakikita na po yung changes sa atin. Kung follower po tayo ni Christ, if follower tayo ni Christ, dapat po nakikita po sa atin. Yun ang gauge. Mahal natin yung kapwa natin. Amen? Amen po. And itong pag-ibig na to, naramdaman natin because yung Panginoon ang nagpakita sa atin ng una. Una pa lang. Sa tingin mo yung sarili mo, kamahal-mahal ka ba? Hindi ngayon yung noon. Yung bago yung buhay nyo, bago tayo naging Christian. Kamahal-mahal ka ba? Parang hindi, di ba? Pero ang Panginoon, marahil maraming tao na ang walang tiwala sa'yo before, na wala ng tiwala sa'yo, ganito na yung tingin sa'yo, ginajudge ka na ng todo-todo, pero ang Panginoon, same pa rin. Ang linis pa rin ang tingin sa'yo. Na may pag-asa ka, may future ka. You will build your own family. You will serve me. Di ba? Magpapatuloy ka. Iba ang tingin ng tao sa tingin ng Diyos. Amen? And we can fathom that, yung understanding din. Hindi natin maintindihan kung paano yung view ng Panginoon sa mga tao. Hindi natin yun kayang tignan ng parang tayo lang. Kasi iba ang Diyos. Sobrang haba ng pasensya niya, ng pagmamahal niya sa atin. Amen? Kahit nagkamali ka, kaya ka niya ulit patawarin. Amen. So, it's not too late mga kapatid, no? Parang sabi mo, Brother Julius, kasi January 19 na eh. Parang next year na lang. Nakaano na ako ng 19 days eh, hindi ganun. Now, I believe may message ng Panginoon ngayong umagang ito. Now is the right time para itama natin yung sarili natin. Hindi pa huli para tayo sumunod sa Panginoon. Amen. If you are hearing this word right now, I pray that God will talk to you bago tayo mag-end mamaya, before we pray, na kung meron ka pang disinusurrender sa Lord, isurrender mo na. Kasi marahil sayang yung time, baka mamaya, parang feeling mo, natrap ka na, parang Lord, ang tagal yung sinasabi mong blessing. Yung pala, ikaw din ang nag-hinder nun. Meron pang hindi tinatanggal sa buhay mo na ayaw ng Panginoon, kaya hindi dumadaloy. It's like, ano ba tawag doon? Alulod sa Tagalog. Alam niyo alulod? Sa gilid ng ng bahay. Pag modern yung bahay mo, hindi nakita yun eh. Napansin ko yun eh. Hindi nakita. Pero pag yung bahay mo, na medyo low, medyo konti pala yung budget mo, kitang-kita yung PVC na orange. Ngayon,
ang lakas ng ulan, bakit hindi mapuno-puno yung sa baba ng PVC? Kasi may bara. Yung bara na yon, kapatid, yung hindi mo sinusuko sa Panginoon. Marahil, yung buhay mo, financially, hindi mo sinusuko sa Panginoon, or family, or any aspects ng buhay mo, dapat nakasuko sa Panginoon. So we can gauge that love for God kapag tayo ay sumusunod sa, kapag tayo sumusunod sa Panginoon. Amen po ba? Alright? And obedience is an expression of love. Naniniwala po ba kayo? Okay. Kapag mahal mo ang isang tao, nakikita yung pagsunod mo sa kanya, pag-submit mo. And also, we can talk about yung sa mga leaders po natin. Are we submitting to our C2S mentors? Pag may sinabi sa'yo si mentor na, itigil mo na yan, di ba? Di ba halimbawa youth, no? Halimbawa lang to, wag yan. Ay, wag ka munang replyan. Wag yan. Wag mo munang replyan yan kasi wala pa ka sa tamang edad. Diba? Kailangan makagraduate muna kayo ng 40 years old. Di biro lang. Kailangan may work muna kayo. Ang pamantayan ng ating church ay, alam niyo po ba? Hindi basta tumibok ang puso. Hindi ganun ang gauge, Pag tumibok ang puso ng kabataan, pwede na. Hindi ganun. Dapat at least nag-work ka na, di ba? Di ba? At nakagraduate ka na. So wala naman akong pinapatamaan dito, no? Pero yung mga kabataan, sumunod kayo sa mga C2S mentor nyo, di ba? Kasi if you love the Lord, magmamanifest din sa inyo yung obedience and submission. Nagkasambit dapat kayo sa leaders nyo. Siyempre kami siyempre sa department head, sa mga council, sa pastor, hindi na po namin directly na makakamusta kayo lahat. Kasi marami na po tayo, di ba? Kaya meron pong C2S mentor. Yan po yung gagabay sa inyo na para ano yung mga dapat gawin mo at di mo dapat gawin. Amen? Amen po ba? And hindi po natin pwedeng paghiwalay yung salitang obedience and love. Di ba? You cannot obey, siyempre, without love. Amen po? At ito po ay magkasama talaga, itong dalawang bagay na ito. And ang tanong po, this morning, ako po pag nagpipreach, gusto ko lang po maging straightforward. Lord, ano yung matutunan namin ngayong umagang ito, at kukunin namin, at paglabas po namin, i-apply po namin sa buhay namin. Ganun lang po kasimple. At dapat po merong transformation. Kasi pag wala pong transformation, para saan ba po, di ba? Yung ating pinag-usapan, yung word ng Lord. At naniniwala po ako, sobrang powerful at buhay po ng salita ng Diyos na kaya pong baguhin po tayo. Amen? Parang ang seryoso nyo po. Alright. So ang tanong po, tanong mo sarili mo, do I really love God? Sige po, tanongin mo yung sarili mo. Ikaw lang makakasagot niyan. So ang gauge ng love, ano po ulit? Obedience. Are you really obeying the Lord? Hindi po para sa inyo, para sa ating putong lahat. Ino-obey ko ba talaga si Lord? O meron pang aspect sa buhay ko na, Lord wag muna to. Hinihigit mo kay Lord, wag muna to. Parang sapay, para nangyari, hindi wag muna to Lord, yung part na to. Kasi ako muna masusunod dito. That's why hindi mo na-realize or hindi mo nakikita yung blessing ng Panginoon. Lagi ka nang murmur. Lord, kahit anong sipag ko, ba't hindi ko na-promote? Lord, ba't kahit anong sipag ko, wala yung opportunity, yung business, ba't ganito, hindi lumaki yung business ko, hindi ako nagkakaroon ng bagong opportunity. Bakit, Lord? Malamang kapatid, no? Meron ka pang di surrender sa Lord, kailangan mo ibigay sa Lord. Medyo mahirap, kasi lahat po tayo, iba-iba po ang ating dealing kay Lord. Marami po tayong, iba-iba po pinagdadaanan natin Di ba po? Sa nanay, tatay, ganyan, kay ate, kuya, sa mga bata, sa mga youth, marami po tayong iba't ibang pinagdadaanan. Pero isa lang po ang common dyan, kapag binigyan natin sa Panginoon, nandiyan po pagkapalan ng Lord. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Hallelujah. Alright. We must demonstrate it through our actions. Kanina pa po ako paulit-ulit about action. Kasi yung action na yun, dun po makikita kung talagang mahal mo sa Lord. Kasi ang dali. I will serve you, God. I worship you, God. Di ba? I love you, Lord, with all my heart and with all my soul. I trust you, Lord God, and not leaning on my own understanding. Sabi sa Proverbs 3:5-6. Pero hindi naman nakikita sa action mo. Di ba? So dapat nakikita yan sa action mo. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, dapat nakikita sa action mo. Ayan, dapat nakikita sa action mo yan. Parang may may tinapik pang malakas. Alright? And the story of Abraham, no? Gusto ko lang ito favorite ko to, si Abraham. Marami naman pong story sa Bible about obedience. Pero si Abraham po talaga yung pinaka-favorite ko. Why? Ito po yung kwento. No? So balikan natin, ilang years ago ba to? Konting story lang po. Sila po ni Abraham and Sarah, nagpray po sila sila po na familiar, nagpray sila sa Sunday school, tinuturo to Nagpray po sila
ng isang anak. Ngayon, that time, 100 years old na po si Abraham and Sarah is 90. So if you want to validate, Genesis 22:1-19 po, yan, pakicheck na lang po, pakinote. Doon po nangyari yung story. And sabi ng Lord, after that, imagine niyo po, no, isipin mo ikaw, nagpipray ka ng anak. Then dumating yung anak mo, ang sabi ba naman ni God, i-offer mo yung anak. So, ano po, tingin niyo po, madali or mahirap? Mahirap po sumunod sa Panginoon. Kasi, ang tagal mo inantay yung anak, tapos sasabihin ni Lord, i-offer mo. Ano ba naman to si Lord? Parang, ano ba naman to si Lord? Itong work ko or itong work na meron ako ngayon, sabi ng Lord, wag daw ito yung trabaho ko or lumipat daw ako or isuko ko na sa Lord itong work, trabaho ko na meron ako. Parang hirap intindihin. Yung blessing na meron ka ngayon, kinukuha ng Lord na matagal mo nang pinag-pray. So, kayo ba ngayon si Abraham? May Abraham ba kayong story ngayon? Na parang ayun yung nakikipag-ano kayo, ayoko ibigay ito kasi Lord, tagal ko itong pinag-pray. Dumating na tapos bigla mong kukunin ulit. Diba? May mga ganun po ba tayo sa buhay po natin ngayon? And come to think of it, ano pong ginawa ni Abraham? Diba? Mga kapatid, sabi pa doon, sa I think verse 3 or verse 4, sinabi po doon na early morning he got up. He wake up. Para sundin yung sinasabi ng Panginoon. Ano sinasabi ng Panginoon? Dalhin mo sa region ng Moriah. Mariah Carey. Joke ko to naman. Sorry po. Joke ko to naman per service. Medyo may tumawa pa rin naman. So yung Moriah po isang region. May mga mountains po doon. Hindi ko lang po alam kung ilang mountains. Pero sure po na may mountain doon. Doon po pinapa-offer si Isaac. Okay? Yung early morning na ibig sabihin po noon, it's nag-ano po kayo, contemplate or panagdidigdip po ako. Early morning meaning, priority mo si God. Amen? Hindi ka na komportable sa utos ng Panginoon. Gumising ka pa ng maaga, no? Parang, Lord, grabe to si Abraham, no? Ang hirap nang ibigay yung anak mo, gumising ka pa ng maaga. Talagang todo-todo mong mahal si Lord, no? Parang gusto mo talagang sundin ng Panginoon. Yun yung gauge ng love. Di ba? Yung pagsunod sa Panginoon, kahit hindi mo maintindihan, kapatid, you will still walk in obedience. So, nandun ka ba sa sitwasyon na ngayon, kapatid? Hindi mo maintindihan yung nangyayari sa buhay mo ngayon. Pero sabi ng Panginoon, gawin mo to, gawin mo to. Yung pala, meron na sa yung message ng Panginoon, kapatid o anak, mag-serve ka. Lagi mo lang sasabi sa Lord, Lord, next week na lang, next year. Sinabi mo na yung last year, di ba, bago mag-double GA. Tapos ngayon, sabi mo next year ulit. Di ba, parang, bahala kayo kay Lord, mag-usap kayo ni Lord. Pero ang sinasabi ng God, di ba, dapat you must do something for Him. Like, si Abraham nga, malaki yung di ba? So mamaya, itutuloy ko yung kwento kay Abraham naman, paano nangyari doon sa bundok ng Moriah. Alright? Next is, sabi sa 1 John 5:3, in fact, this is love for God, to keep His commands. We must keep His commands. Mahirap po ba? Sabi dito, His commands are not burdensome. Sabihin po natin burdensome. Hindi siya mabigat. Naalala niyo po ba si Brother Nico last week? Meron siyang, nahanap ko ngayong cross dito, nawala na yung cross eh. Naalala niyo ba, may binuhat siyang cross? Parang, wala po ba kayo last week dito? Ibang congregation po ba to? so may, last week po, may binuha siyang cross. So, nung nakita ko tong verse na to, mga kapatid, no? Parang sinasabi niya lang, hindi daw mabigat. Bakit? Kasi meron tayong katuwang. Naalala niyo yung kalabaw? Kalabaw yun, di ba? Yung nasa video. Napanood niyo ba yan? So, kasama natin ang Panginoon sa lahat ng problema natin. Kung sino man sa inyo ngayon may bat ng problema, kasama niyo yung Panginoon, di ba? All you need to do is to obey the Lord. Alright? So kahit mabigat yung problema pinagdadaanan natin, may kasama ka, kapatid. Ang minamagnify mo kasi minsan yung problema. Hindi mo minamagnify yung katabi mo, si Lord. Kasama mo siya eh. Nagmumurmur ka. Ano ba naman to? Hindi mo alam, kahit ikaw, binubuhat ka na ng Panginoon eh. Di ba? Most of the time, binubuhat ka ng Lord. At ngayong umagang ito, ang gusto ko lang po ibahagi po sa inyo is kahit anong mangyari, di ba? Sumunod po tayo sa Panginoon. May darating ang time, hindi natin maunawaan. It's okay to pause for a while. Lord, nandito muna ako sa Tagaytay Highlands. Joke lang. Nandito muna ako sa may bandang Mulito. Huwag doon sa may bandang bar part, sa may mga restaurant lang. Lord, dito muna ako, magko-coffee shop muna ako. Hindi ko maintindihan ko nung ginagawa mo nangyari sa buhay ko. Pwede bang ipaunawa mo sa akin? At kung hindi ko mo maunawaan, ikaw na rin po ang bahala. Yan, kapag ganun ang ating mindset, yun yung gauge ng love natin kay Lord. Na hinahayaan natin siyang mauna sa buhay natin. Amen? Palakpakan mo natin ng Panginoon. Hallelujah. Because He deserves all the glory and praises. Hallelujah. Yun. Next is 1 Peter 2:21.
To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Lord, salamat kasi nauna ka na. Napakita mo sa amin kung paano ka dinuroan, inalipusta, paano ka kinutsa, yung katawan mo, nagtalagang tawag dito, nagkaroon ng sugat-sugat. Sinasabi ng Lord na siya yung naging example. Kung na-overcome niya, dapat kaya din po natin ma-overcome. Amen? Bakit? Bakit kaya? Who will aid us? Who will aid us? Sino kaya yung iniwan ng Panginoon sa atin? Naalala niyo ba yun, yung verse na yun? Ang sabi ng Lord, hindi ko kayo iwan mag-isa. Anong sabi niya? Andiyan po ang Holy Spirit. Amen. John 14:16-17, I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. Praise the Lord. So, sino po sa inyo ay, ang Holy Spirit ay, lagi niyo po siyang kinoconsult or automatic talaga siya kapag meron kang gagawing mali, mali ang ginagawa mo. Ganon. So, are you convicted? Naku-convict po kayo ng Holy Spirit? Amen? Pag may ginagawa po tayo hindi maganda. So, yun po iniwan ng Panginoon sa atin. Kaya wag po tayong malungkot. The Holy Spirit is the comforter. Amen? Kapag meron ka ng di maintindihan na bagay o parang nasa temptation ka, Lord, tulungan mo. Holy Spirit, help me. Diba? The Holy Spirit automatically will help you. And then, i-comfort ka niya kung anong dapat mong gawin. Andun yung conviction. Mga kapatid, magulat po tayo pag wala na tayong conviction. Amen? Minsan nga, dadaan ka pa lang dapat sa isang lugar, dumaan ka, hindi mo maiwasan. Sa isang lugar, dumaan ka sa lugar ng, may mga scene. Parang na yung flesh mo na, parang hindi na ako to, di ba? Ilayo mo ko dito, Lord. So, ganun dapat po tayo. Dahil yung Holy Spirit po na sa atin, iniwan sa atin ni Lord. Di ba po? Amen po ba? Amen. And we are empowered by the Spirit. Sabihin po natin, empowered by the Spirit. Yun. So lahat po tayo, Church of God Imus, we are empowered by the Spirit every time na tayo po lumalakad sa daily life natin. Sino po sa inyo, araw-araw kinukonsult mo na ang Panginoon sa bawat ginagawa po natin sa buhay natin? Meron po ba sa inyo? Amen? Wala po ba? Kinukonsult natin ang Lord. Napahalaga po nun. Kasi kapag si Lord pong inuuna po natin, tinatama niya po tayo. Sabi po sa Proverbs 3 ulit, 3:5-6, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Gusto niyo po bang siguro minsan yung buhay niyo mess, it's a mess or parang ang gulo-gulo, crook, di ba? Ibang term na parang ganun-ganun. Gusto niyo po bang ma-direct yung buhay niyo? O ma-direct yung path niyo? So we must trust in the Lord and lean not on our own understanding. Amen po ba? Kasi pag sinunod po natin sarili natin isip, bagsak, palya. Di ba po? Sino po sa inyo na-experience na ito? Laging, Lord, na-experience ko na ito, sarili ko na naman sinusunod ko. Wala, palpak na naman, Lord eh. Sayang ang time, diba? Sayang oras, sayang panahon. Diba? So dapat po, lagi po nating kinukonsult palagi ang Panginoon. Amen po ba? Amen? Hallelujah. And sabi po sa John 16:13, but when the Spirit of truth comes, He will guide you in all the truth. May mga times po na ang kaaway magsasabi sa atin ng lies, di ba? Huwag ka na magsimba, di ba? Hindi ka naman nag-grow eh. Di ba? Mga ganun sasabihin sa'yo ng kaaway. Pero dapat alam mo yung truth, kapatid, di ba? Na ang kaaway, pag lalo ka lumalapit sa Panginoon, lalo siya nagagalit. It's normal pala, nagagalit ka because nagsaserve na ako kay Lord. Di ba? It's okay na. Alam niyo po ba kapag nagpipreach kami, nag-aaral po kami ng preaching, it's hard, very hard. Kasi kailangan mong makonsecrate yung sarili mo. Siyempre, nagpipreach ka, dapat you must do the talk, di ba? Walk the talk, I mean. Hindi pwedeng nagpipreach ka dito, tapos iba naman yung buhay mo pag lumabas ka dito, o iba yung buhay mo pag kasama mo yung pamilya mo. Dapat same, di ba? Dala-dala mo na yung cross ni Kristo, di ba? So dapat dito, sabi niya, ang Holy Spirit daw will guide us sa lahat ng truth para malabanan niya po yung gawa ng kaaway. Okay, He will not speak on His own, He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. So yan yung conviction po natin. Hallelujah. Okay. So guidance and strength, the Spirit lead us in all truth and provides the strength to overcome sin and obey Jesus faithfully. If meron ka po ngayong sige, pwede mo itong isipin, meron ka ba ngayong parang, kumbaga parang sa test, bagsak ka pa din dito kapag dumating ng temptation na yun. Yun. Kayo lang po makakalam nun, no?
okay naman yung buong aspects ng buhay mo, pero itong maliit na, itong aspects ng buhay mo, isang aspect ng buhay mo, pag ito ay natake ng kaaway, wala, ano pa rin, parang ang hina mo pa rin dito. And it's normal, kapatid, na yan ang inaatake ng Panginoon, kasi alam niya diyan ka mahina eh, di ba? So yan ang pagbigyan mo, yan ang ipag-fasting mo, di ba? Yan yung ipag-pray mo, i-worship mo kay Lord, na Lord, itong area na to, Lord, palakasin mo ko dito para wala nang butas yung kaaway. So baka mamaya kasi naalagaan mo rin yan. Baka mamaya every year, kaya ko yan, parang gano'n. Hindi pwedeng gano'n. Dapat si Lord, kausapin natin ng Panginoon, Lord, sinusurrender ko na po sa itong area na to, itong mahina ako. So alam niya po yan. Meron kang mahina, meron kang weakness talaga sa buhay mo. So dapat yan, sinusurrender mo sa Panginoon. Amen? And He will provide strength to overcome sin and obey Jesus faithfully. Pag sinabing faithfully talaga, dapat 100% yung faithfulness natin sa Panginoon. Hindi po pag nasa simbahan lang, o hindi pag okay sitwasyon. Paano pag kayo na lang ni Lord? Ikaw na lang mag-isa, di ba? Anong ginagawa mo? Decision mo, di ba? If you're dealing with business, nanlalamang ka ba, ganun? Or mas nagbibigay ka ba sa kapwa mo? Or pag okay na tong konting tubo, or gusto mo man lamang, lakihan mo yung tubo, di ba? Kahit hindi naman quality yung binibenta mo, ganun. Ganun ba dapat? Hindi. You're a Christian, so dapat yung integrity mo nandoon. Amen po ba? Are you still awake? Gising pa po? Praise the Lord. Hinaan natin aircon. Biro lang po. And ito po yung blessing of obedience. No? Gusto ko lang po i-highlight. No? It's testimony po. Okay. Sabi ko nga po maraming attack din kapag mag-preach ka. Pag Sunday, no? So kahapon po kasi we went for errands ng wife ko. Mayroon kaming kailangang asikasuhin sa Makati, sa may bandang doon sa Ayala Ave. Ito po, hindi po kasali sa preaching ko to. Nangyari lang po kasi kagabi. So, I have a parang conviction to share it to you guys. Na-share ko rin to kanina ng first service. Nagpapalit po kasi ako ng gulong. Alam niyo po yung gulong, di ba? Sasakyan. Gulong ng sasakyan. So, luma na siya. So, kailangan ko siyang paltan. So, almost kasi nung billing sasakyan, doon pa lang siya papal. So, 4 to 5 years na. So, nung pinakabitan ko ba, okay. So, kinabit na. Then, nag-skyway kami. Papunta doon saan. Nung nasa skyway na, ang bilis ng takbo doon, siguro mga 80 nga, di ba? 80 yung pinaka-maximum doon. Pero mabilis na rin po yun. Then, bigla pong may tumutunog sa gulong. Ganun. Sabi ko, Lord, ano to? Ang nasa isip ko agad, Lord, grabe, mag-preach ako bukas, ba't may mga ganito na tumutunog? So, kailangan ko, di nag-exit ako sa may Amor Solo, if you are aware, sa Makati, bababa ka doon. Buti na lang Saturday, walang masyadong mga enforcer. Ang nangyari po, pagbaba doon, chinek ko, sabi ko, Lord, I need wisdom kasi hindi ko alam kung medyo nagkakaanohan kami ng wife ko. Sabi ko, ano ba to? Parang nainis nga ako. Sabi ko, Lord, pigilan mo yung sarili ko kasi, diba, servant mo ako, mag-preach ako tomorrow. Diba, kailangan ko makonsecrate yung sarili ko na, dapat, si Lord yung dinadala ko parang ganun. So, sabi ko, sige, bala na, si Lord na bala. Nung chinek ko, ang assumption ko ng una, matigas yung gulong. So, hindi pala sinukat na maayos sa vulcanizing. So, sabi ko, kailangan namin pumunta sa pinakamalapit na gasolinahan para i-check yung pressure. So, pagpunta ron po, dadaan ka pa ng Ayala Ave, Makati Ave, come to think of it, tumatakbo po kami nang tumutunog yung gulong. Nagkasama ko po yung wife ko, and yung may unika iya si Alea. So parang, Lord, paano to protect us, ganyan-ganyan. Kasi sabi mo, in obedience, there is protection din. Yan ang kiniklaim ko po sa Panginoon . Napupunta po namin sa Petron. Nagulat po ako kasi 45 saka 60. 33 po kasi normal nung gulong. So if you're a driver, familiar ka po sa gulong. Dapat sumabog na yun, di ba po? Dapat sasabog na po yun kasi sobrang tigas niya na or magkukasa siya na accident. And sa skyway pa po kami dumaan. Di yan, inayos ko na po, may nakakwentuhan pa ako doon na driver. So inayos ko na po, 33 na lahat. Tapos after nun, tumutunog pa rin mga kapatid. So sabi ko, Lord, ano to? Gagabihin na ako, baka hindi ako makagising ng alas 6, ng alas 5, ganyan. Kasi maaga ako tomorrow sa church. Tumakbo kaming ganun. Yung errands, siningit ko muna, sige, mo muna errands para hindi sayang oras. Hindi umikot kami ni Alea. Pag ikot namin doon, nakahanap ako ng parking. Habang naglilikot pa si Alea, come to think of yung scenario, naglilikot siya, wala yung mami niya, may pinuntahan, tapos may problema sa gulong. Nung chinek ko mga kapatid, to cut the long story short, hindi pala nahigpitan yung tornilyo. So, hindi ko po alam kung anong klaseng milagro yung ginawa ng Panginoon, but I believe, andun po yung protection ng Panginoon. Amen. Pwede po natin palakpakan yung Lord. Hallelujah. Kasi,
ayoko po sanang i-share, pero nagkaroon ako ng conviction na i-share kasi gusto kong iparamdam sa mga tao na andun yung protection ng Lord. If you will obey Him, if you will serve Him. 3 tornilyo po yung maluwag. So, dapat yung natanggal na po yung gulong eh. Diba? Kasi lakas ng tunog. Tapos isa lang pala yung medyo yung pag pinihit mo ng ganon, ang luwag niya na talaga, I mean, sobrang luwag, kahit bata, kaya na pong tanggalin. Then, syempre, meron po akong tool, so hinigpitan ko na lang siya. Sabi ko, B, nag-ano sa kanya, na B, okay na, nahigpitan ko na yung ano. So, praise the Lord. Kasi in obedience, obedience, there is protection. Di ba? The Lord will protect our family. Kahit saan tayo magpunta. And napatunayan ko po yung kagabi. And kahit na po, malapit na ako mag-preach ngayong di ba? Less than 24 hours, andun yung faith ko na, Lord, I will still serve you kahit may mga ganitong senaryo. Di ba? Kasi hindi po natin maari, no? Kanya-kanya po tayong story. Maganda po, kung ano man story nyo, dapat kasama nyo yung Panginoon doon. Kahit na minsan hindi ka komportable, hindi ka at ease, yun nga nangyari ka sa akin kagabi, but you worship God, di ba? You follow God, you obey the Lord. And still serve Him. Sabi ko kay Brother Homer kanina, siguro kung nagkaroon ng aksidente, baka ikaw na yung tumayo dito ngayon. Sabi ko kay Brother, naglalokohan kami kanina. Na sinabi ko sa preaching na, Brother Homer, baka ikaw na yung tumayo dito. Kasi kung na-aksidente kami kagabi. Pero praise the Lord, hindi niya hinayaan po na ma-aksidente ang lingkod niya. Ano nagsaserve sa kanya. Praise the Lord. Ano po yung, hallelujah. Sige po. So bukod po sa protection, ano pa po yung blessing ng obedience, andyan po yung joy. Na kahit na ang dami mong problema, bat-bat ka ng problema, yung joy po na meron ka sa heart, hindi ma-explain because you have God. Amen. And sabi po sa John 15:10-11, if you keep my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Who among you here, na kahit maraming problema, yung may joy ka sa heart mo? Amen. Parang, Lord, hindi ko naman tatambayan tong challenges na to eh. Lalagpas to, nakasama kita. And even, it's a matter of death and life and death. Yes, last night, wala pang 24 hours. Alam mo yun, andun pa rin yung ano tawag yun? Dedication, commitment mo sa Panginoon. Kasi alam mo, gawa lang yun ng kaaway, pero hindi mahigitan yung pag-ibig ng Panginoon. Amen? Na ginagawa mo sa buhay mo. So, even life and death, ano ba, kahit malit na problema mo, meron kang you are broke right now, hindi mo mabayaran yung mga kailangan mong bayaran, or may problema ka sa family, you need restoration. You need healing. Siguro, hindi mo alam, ba't yung sakit mo, hindi gumaling-galing, ganyan. So, alam nyo, mga kapatid, ang sikreto dyan is you need to obey the Lord. You need to surrender and you need to give it all, 100% of your life sa Panginoon para ma-experience nyo yung blessing niya. And syempre, eternal life, di ba? Can you remember the time na tinanggap mo ang Panginoon? Hallelujah. Naalala nyo po? Di ba po? Na dahil sumunod ka sa Panginoon, binigyan ka niya ng buhay ng walang hanggan. Sabi sa John 17:3, now, this is the eternal life that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Obedience, malapit na ako magtapos. Obedience leads us into a deeper relationship with God, culminating in eternal life. So kapag lalo ko sumusunod sa Panginoon, lalong lumalalim yung relasyon nyo sa Diyos. Gusto nyo po ba na parang kausap nyo lang yung Panginoon, your friend? Panginoon, medyo may sablay akong nararamdaman, medyo hindi ko to gusto, pero nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, na kasama kita, malalagpasan natin to. It's not just a story. It's a testimony po talaga. Di ba? Na yung buhay ang Panginoon sa atin. Amen. Buhay po ba ang Lord sa buhay natin? Hallelujah. Praise the Lord. And ang gusto lang po natin mag-glorify ang Lord. Balikan ko lang po itong kay Abraham. Ano po nangyari? Sasaksakin niya na, di ba, si Isaac. Ang sabi ng angel, wag. Yung pala may ram. Ibig sabihin ng ram, lalaki po siya na tupa. So may babae, nakalimutan ko lang po yung tawag. May lalaki po na ram doon. So anong ibig sabihin? Kapag tinest ka ng Lord, may kinuha sa yung bagay, meron palang provision, yung tupa. So hindi pala tuloy yung kay Isaac. Meron palang pinaplano si Lord na meron siyang provision na ito yung ano mo anak, tinetest lang kita. And sabi ng angel, the angel of the Lord called Abraham from heaven, and second time, and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son,
ito na po yung gagawin ng Panginoon, kapag hindi natin pinagkait yung mga bagay na hiningi sa atin ng Lord, tinatanggal niya kasi hindi yun hindi makakatulong sa atin. Or God is just testing us. I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Because you have obeyed me. Hallelujah. Sige po, palakpan natin ang Lord. And who among you here, you want to be blessed by our God? Pag blessing, di naman agad yan, diretso money. Di ba? Pwedeng health, yung restoration ng family, yung direction mo ngayong taong ito. Yun ang pinaka-importante. Na you will start this year right together with our God, together with the Lord. Hallelujah. And lastly, ito na po yung gauge ng love natin. Ano po? Obedience. So pag sinukat mo, nag-usap kayo ng Panginoon, Panginoon, paano mo makikita na mahal kita? Sumusunod ka ba sa akin? Yan ang tatanong sa'yo ng Lord. Sumusunod ka ba sa akin? Kung mahal mo ako, dapat sumunod ka sa akin. And can we just stand up this morning? And before we pray, let's just give our God alam niyo po yung pinaka-todong worship natin this morning. Pwede po natin gawin yun? Hallelujah. Lahat ng effort, kulang pa po ito. Ito lang po kaya natin ibalik sa Panginoon, kaya ibigay po natin ang todong pag-worship sa Kanya. Hallelujah. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And no, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry.
worship you, Jesus. We worship you. We glorify your name. Hallelujah. You deserve all these praises. Thank you, Lord God. We will obey you, Lord God. We love you, Lord God. Is to be with you. Is to be with you. Jesus. This is my Hallelujah. We still have time. I'm just want to invite anyone. If you need prayers here in front. Hallelujah. If feeling mo you need to commit to the Lord. And hindi yung buong buhay mo hindi naka-surrender sa Panginoon. Or just feeling na parang tago ng tago sa Lord. May pinapagawa sa yung Lord pero palagi ka na tumatalikod sa Panginoon and meron sa buhay mo na hindi pa nakasurrender sa Lord. I'm just inviting everyone to come in front. I will just pray for you. We still have time. And I think the usher will nasama nila kayo sa unahan. And don't miss this opportunity. Hallelujah. And for those people na you want to restore you are praying for the restoration of the family. You need healing, physical healing, emotional healing. We're inviting you in front. Just quick prayer. So we will receive the healing that's coming from the Lord, the deliverance, the restoration. Come in the altar. You're not coming to the preacher, you're not coming to the worship leaders, or you're not coming to anyone, but you're coming to God. We're just leading you in prayer. Come. Hallelujah. Yeah. Bring your family, yes. Hallelujah. Hallelujah. So come here, can we just focus sa presence ng Panginoon. And if you want to surrender kay Lord, itaas natin yung kamay natin. Hallelujah. Come. Hallelujah. Sige po. We are waiting for you here. Let's worship God. Hallelujah, God. This is your people. You want to worship you in spirit and truth. We glorify your name. We surrender everything, Lord God. We surrender everything, Lord God. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Everything belongs to you, Lord God. Sa iyo na ito, Panginoon. Sa iyo lahat ng bagay na nakahadlang, Panginoon. Hallelujah. Worship you. We worship you. You are the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. You are the great healer, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Lord. Restore His people, Lord God. Bring them back to you, Lord God. Amen. Hallelujah. Lord, lahat po ng nakataas ng kamay dito sa unahan, Lord, I just pray, Lord God, that you will restore them, Lord God. Kung nawala, Lord God, yung init sa kanila, Panginoon. Dati na silang Kristiyano, pero hanggang ngayon, parang hindi pa rin sila nagsaserve sa iyo, Panginoon. Or parang nanlamig, Lord God. Right now, restore the fire. In the name of Jesus, Lord. Holy Spirit, touch them, Lord. Hindi pa uli ang lahat para magbago sa Panginoon. Ang Panginoon hindi tumitingin sa kamalian natin. Ang tinitignan niya yung pagbabalik mo sa Kanya. Like a prodigal son, inaantay ka niya. Isuko mo sa Panginoon lahat ng yan. Suko mo sa Panginoon. Lord, we are giving everything, surrendering everything sa iyo, Lord God. Wala na po kami ititira sa sarili namin, Lord God. Lord, sa iyo na ito, Panginoon, at 100%, Lord God. Susunod kami sa iyo, Lord God. Ito po ang batayan ng pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Ang pagsunod namin sa iyo, Lord God. Hallelujah. And Lord, sa lahat po ng problema na meron kami ngayon, Lord, lahat ng problema, challenges, marahil lahat po, Lord, halos kinakain na yung buhay namin ng problema. Lord, sa iyo na po ito lahat, Panginoon. Binibigay po namin sa iyo, Lord God. And Lord, bless us, Panginoon, Lord. Guide us, Panginoon, sa panibagong buhay, Panginoon, Lord God. And Lord, I pray, if merong mga problems, Lord God, sa marriage, Lord, I pray for restoration, Lord God. Panginoon, ayusin mo, Lord God, ang relasyon din sa anak, sa nanay at tatay, Lord, maging sa mga in-laws o sa mga lola at lola. Lord, wala pong barrier o wala pong gawa ng kaaway, Lord God, ang makapagbagit na sa mga pamilyang ito bagos sila po, Lord God, ay magiging united. Sila po ay magbubuklod, Panginoon, Lord God. And for those people who came here, they're looking for opportunity na
work. Lord, i-bless mo sila, Panginoon, ng opportunity. New work, Panginoon, Lord God, nang gagaling sa iyo, Panginoon. Not on our own understanding, Lord God. Bakit? Pero, Lord God, dun, Panginoon, sa gusto mo para sa amin, Lord God. Lord, for those people who came here, na you want to serve God, kahit sa maliit na kaparaanan, sige, taas mo yung kamay mo. Panginoon, anong talentong binigay mo sa akin na hindi para sa akin lamang at di ko ito itatago, Lord God. Ito po'y gagamitin ko para sa iyo, Lord God. From now on, Lord God, sa iyo na po itong buhay ko, Lord God. At hanggang sa lagutan ako ng hininga, Panginoon, magsisilbi ako sa iyo at matagpuan mo ako, Panginoon, sa pagbabalik mo na faithful sa iyo, Lord God. Hallelujah. And for those people who came here, that needs healing physically. I don't know your situation. I don't know your any sickness. But Lord, you are the great healer. Lord, please, Lord, heal them, God. Heal them, heal their families, Panginoon. Lord, ibaba mo ang kapangyarihan mo ng panggagaling, Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah. And we receive that healing, Lord God, in faith. And for those who came here for the first time, si brother na isa kanina, can you just repeat this prayer? Panginoon, salamat dahil dinako mo ako dito. Sa oras na to, Lord God, tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. At salamat po sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. And for those people na nandito, Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa na sumuko po sa iyo, Lord God. Hindi po sila sumusuko sa tao o sa simbahan. Sila po ay sumusuko sa iyo, Panginoon, lamang, Lord God. Hallelujah. And allow me to bless your people, Panginoon, Lord God. Everywhere they will go, Panginoon, there will be a blessing, Panginoon. Kahit saan sila magpunta, Lord God. And Lord God, lalabas sila sa pintong ito, Lord God, na binago mo, Lord God, pinagaling mo, Panginoon, at pinalaya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. We praise you. Hallelujah. We glorify your name, Lord God, Panginoon. And bless your people, Lord God. Ito pong aming panalangin, Lord God. In the name of Jesus, Lord God. In the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit. Amen. And also we pray, God, for our tithes and offering, Lord God. Lord, yung mga kaloob na to, Lord God, tinataas po namin sa iyo. Gamitin mo sa iyong simbahan for the advancement of your kingdom. And for those people na hindi pa po makapagbigay sa panahong ito, Panginoon, I pray that you will give them opportunity, God, Panginoon, like we prayed earlier, Panginoon. Salamat, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, Panginoon. And salamat, Panginoon, dahil naging tapat ka rin sa amin, Lord God. Lord, I pray, God, na suklian po namin ito ng katapatan nito, Lord God. This is our prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you all po. See you all next week. Amen. Ayan. God bless everyone. Muli, see you next week para sa atin pong Sunday service. And of course, ayan, we are inviting everyone, encouraging everyone to register for our CLDP First Sem 2025. Now open po yan. Sa labas po ang ating registration. It will start on February. And of course, Youth Watch para po sa lahat ng mga kabataan. Every Saturday po yan, 2:30 p.m. And of course, pwede na rin po kayong magpa-register para sa ating YE Conference 2025 na gaganapin po sa April 15 to 17. And do not forget para sa lahat po ng young adults, ayan, sa mga working people, Young Adult Fellowship every second and fourth week of the month. And of course, Men's Fellowship every February 7, Friday po yan, 5 p.m. Ayan, kita-kits po sa bawat isa. And of course, sa ating prayer meeting po, every 7 p.m. ng Wednesday, ayan, sama-sama po tayong manalangin sa Panginoon bilang isang simbahan. Hallelujah. God bless po everyone.